Pangulong Ferdinand Marcos Jr. walang nakikitang dahilan upang palitan bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte sa kabila ng hindi pagkakaunawaan nito kay First Lady Lisa Marcos. Mga pulis na hindi susunod sa polisiya kaugnay sa regulasyon ng PNP sa tattoo, pinayuhan na mag-resign na lang. Halagaan ng pinsala sa nangyaring sunog sa parking lot sa NAIA Terminal 3 umabot na sa mahigit 20 million pesos ayon sa Bureau of Fire Protection. Kumpanyang nag-ooperate ng parking lot, tiniyak ang pagbabayad ng danyos sa mga may-ari ng sasakyan na nasunog kahapon. Biglang pagdami ng Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea isang linggo bago ang balikatan exercise na monitor ng Philippine Navy. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Idinipensa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga pinahayag nitong hinanakit kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila ng tila hindi pagkakaunawaan ng dalawa, wala namang nakikitang dahilan ng Pangulo upang maapektuhan ang kanyang working relationship kay VP Sara. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. First of all, my first reaction is what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin, yan talagang she gets very upset. Hindi masisi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si First Lady Lisa Araneta Marcos sa naging pahayag nito laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, natural lang sa isang asawa na masaktan o magdamdam kapag nakakarinig ng mga hindi magagandang salita laban sa kanyang mahal sa buhay. Sinabi rin ng Pangulo na tiyak namang nauunawaan ni VP Sara ang ganitong pakiramdam. We cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Sa isang panayam, inamin ng First Lady na sadya niyang dinededma o hindi pinapansin si VP Sara kapag nagkikita sa ilang event dahil sa umano'y pagtawa nito ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si PBBM sa isang rally sa Davao City. Ngunit ayon kay PBBM, dapat maunawaan ng publiko na hindi sanay sa politika ang First Lady. Ang First Lady hindi sanay sa politika yan eh. Kami manhid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-anong personal na insulto, ay policy, lahat. Manhid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at paanghang sa salita. Muli ring isinantabi ni Pangulong Marcos ang usaping dapat palitan na bilang kalihim ng Department of Education si VP Duterte. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sinlay. Hindi ganun sinlay, Sara. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, mag-uusap sila ni VP Sara ukol sa isyong ito. Kumpiyansa ang Pangulo na maaayos rin ang problemang ito. But mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Para huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siyang ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin dahil naging issue nito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy ang ginagawang operasyon ng Philippine National Police Highway Patrol Group laban sa mga lumalabag sa Presidential Decree 96 o paggamit ng mga wangwang o siren, blinkers at iba pang prohibited devices
sa sasakyan. Babala ng PNP Highway Patrol Group sa mga motoristang paulit-ulit na lumalabag, maaari silang makasuhan, makulong at magmulta. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang nyo naman pong HPG bilang Guardians of the Highways po is ipinapatupad natin ng batas ng fair and square. So wala po tayong sinisino pagdating po sa implementation ng batas, lalong-lalo na po yung PD 96. Umabot na sa 1,700 ang mga nakumpiskang sirens, blinkers at iba pang prohibited devices sa ilalim ng Presidential Decree 96. Base ito sa datos ng Philippine National Police Highway Patrol Group mula March 25, 2024 hanggang April 22, 2024. Ayon kay PNP Highway Patrol Group Special Operations Division's Chief, Police Colonel Joel Casupanan, kabilang dito ang 11 sirens, 78 horns, 957 LED lamps, 48 strobe lights, 179 fog lights, 300 blinkers at 134 modified mufflers. Karamihan din sa pinakamaraming nahuli ay mula sa Region 4A, Region 11 at Region 13. Ang karamihan kasi is yung lead light. So nung inalaw sila ni LTO, lalo na sa mga motorsiklo, na pwedeng maglagay ng lead light with a certain specifications. Yung iba kasi is dinagdagan o sumobra yung inilagay nilang mga auxiliary lights nila. Kaya nako-confiscate. Ayon sa PNP HPG, wala naman sila nagiging problema sa pagkumpiska ng mga ipinagbabawal na devices kahit na sa ilang mga sasakyan ng opisyal ng gobyerno na kanilang nahaharang. Hindi rin aniya sila namimili ng sisitahin kahit na ang mga mayroong protocol plate. So para yung mga kababayan natin ay submissive. Once na ma-explain po natin kung ano po yung ipinapatupad natin, is willing naman po sila. In fact, sila mismo yung nagtatanggal ng mga devices. Pero paano sir, pag di nagpapakilala ng mga VIP, how do you manage yung situation? Wala naman pong nagiging problema. Basta ma-explain lang natin ng maayos. Naman po sila, amenable po sila. Muli ring ipinaalala ni Colonel Casupanan na sa ilalim ng batas, may katapat na parusa ang mga motorista na lalabag at patuloy na gagamit ng mga ipinagbabawal na devices gaya ng wangwang at blinkers. Yung violation ng Presidential Decree 96 po, so may kaukulang multa po yan na 600 at saka pwede po silang makulong kung mapatunayan na nagkasala po ng hanggang 6 na buwan. Or pwede pong ma-revoke o ma-cancel po yung registration ng kanilang sasakyan at saka yung kanilang lisensya. Ang pagbabawal sa paggamit ng mga siren, wangwang at blinkers sa mga sibilyan at empleyado ng gobyerno ay ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong April 12. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako ang kumpanyang nag-ooperate ng parking lot sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na sasagutin nila ang danyo sa mga may-ari ng sasakyang nasunog kahapon na hinihinalang dulot ng grass fire. Gayunman, depende pa rin nila ito sa magiging resulta ng isinasagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Samantala, dumulog na sa Manila International Airport Authority ang 7 sa may-ari ng 19 na sasakyan na nasunog kahapon. Ito ang balita ni Joan Nano. That is the commitment that they gave also to MIA, that they will not, shy away from the liability, if any at all, no? Dito sa pangyayaring ito. Nakikipag-ugnayan na sa Manila International Airport Authority ang kumpanyang nag-ooperate ng nasunog na parking lot kahapon sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay MIA spokesperson Attorney Chris Bandijo, nagbigay na ng commitment ang Philippine Skylanders International na hindi nila tatakbuhan ang kanilang obligasyon sa mga may-ari ng 19 na sasakyan na tinupok ng apoy kahapon. As to the liability, Ma'am Nina, yesterday po, we had a meeting with the representatives of Philippine Skylanders. No? The message of the general manager to them was very clear, that they have to answer, they have to be very specific as to what is the extent of liability that they will be answering for. No? So by 7 p.m. last night, we already received a communication from them
indicating their position as to the assumption of liability. No? But this morning, I messaged them already, no? And just to be accurate, no? Since I'm not their spokesperson, this is the message from their counsel and general manager. No? We can state that PSI shall assume liability for the damages caused to their vehicles. And they will be reaching out to the affected owners. Mula sa 19 na sasakyan na nasunog, 7 may-ari na ang dumulog sa MIAA kaugnay ng insidente. Sa ngayon ay hinihintay pa ng MIAA at ng PSI ang resulta ng isinagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection upang matukoy ang saklaw ng magiging liability ng operator ng parking lot. Base sa salaysay ng security personnel na nagbabantay sa lugar kahapon, sinasabing mabilis na kumalat ang apoy na umano'y tumagal lamang ng halos 12 minuto bago na-respondehan ng mga bombero. Based dun sa witness account, ito pong private operator ng parking facility na ito, yung kanila pong security personnel ay rumesponde, no? Doon sa isang SUV na based sa kanilang account ay nakita nilang nagliliyab. They responded, they tried to use fire extinguishers. In fact, nakaubos po sila ng 4 na fire extinguishers. Kaya lang po, when we arrived at the site yesterday, napansin po ng ating general manager na si Eric Ines, no? At mapapansin nyo rin naman po sa mga videos na pinapakita ninyo, talaga pong maraming tuyong-tuyong damo sa parking facility na ito. Upang maiwasan na maulit pa ang insidente, inatasan na ng MIAA ang PSI na ipatanggal na ang lahat ng tuyong damo sa parking lot at tambakan na ito ng mga graba. Plano rin ng MIAA na i-standby na sa lugar ang kanilang fire trucks upang mabilis na makaresponde sakaling may sumiklab muli na sunog. Kasama rin sa plano ang pagpapatupad ng rerouting sa daloy ng mga sasakyan upang mas mabilis na makapasok ang mga bombero na magmumula sa labas ng NAIA. Samantala, sinabi rin ng MIAA official na batay sa inisyal na investigasyon, wala silang nakikitang foul play o posibleng pananabotahe sa insidente. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkakahalaga ng mahigit sa 20 million pesos ang mga sasakyang nasunog kahapon sa parking extension ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa ngayon, patuloy na inimbestigahan ng Bureau of Fire Protection ang naging sanhi ng sunog. Ito ang balita ni JP Nunez. Estimated damage po natin 20 million more or less, and then yung involved po na damages po 20 vehicles po. Nasa higit 20 million pesos ang tinatayang halaga ng mga nasunog na sasakyan sa parking extension ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa Pasay City kahapon. Batay ito sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Ayon sa BFP, 20 ang kabuuang bilang ng mga sasakyan na nadamay sa sunog mula sa 19 na unang napaulat kahapon. Mayroon pang isang sasakyan ang bahagya lang inabot ng apoy na hindi napasama sa naunang ulat. Sa ngayon, grass fire pa rin ang tinitignan ng BFP na pinagmulan ng sunog dahil sa matinding init kahapon. Gayunman, hindi pa rin isinasantabi ng BFP ang mga posibilidad na may naghagis ng upos ng sigarilyo sa mga tuyong damo na nag-trigger ng apoy. Gayon din ang naiwang flammable material sa loob ng isang SUV kung saan unang sumiklab ang sunog. Right now po, grass fire siya, pero still under investigation pa rin po yung kung ano po yung cause and origin ng fire po. Ayon sa Philippine Skylanders International Incorporated na nagpapatakbo ng parking extension, plano nilang tanggalin ang mga damo at tabunan na lang ng graba ang parking area upang maiwasan na maulit ang fire incident. Para sa BFP, mas mainam ito dahil hindi naman pinagmumulan ng apoy ang graba kaysa sa mga tuyong damo. Ang grass is highly combustible material para ma-prevent natin yun, instead of grass, graba na lang.
Oras na matapos ang investigasyon, maglalabas ng Fire Incident Certificate ang BFP sa mga vehicle owners para magamit sa pag-claim sa mga insurance company. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga may-ari ng sasakyan na iwasan ang pag-iiwan ng anumang flammable material sa loob nito. Gayon din ang pag-iiwan sa open space na parking lot na may tuyong damo sa kasagsagan ng matinding init. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbibigay ng tulong sa mga sektor na naapektuhan ng matinding tagtuyot, partikular na sa Occidental Mindoro. May ilang plano na rin ang pamahalaan upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin. Lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. Ipiniresinta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang plano upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda ngayon tumitindi pa ang epekto ng El Nino. Sa kanyang pagbisita sa Occidental Mindoro kanina, inihayag ng Pangulo na kabilang sa sinasabi niyang whole of government approach sa pagtulong ang pamamahagi ng mga water pump at iba pang makinarya. At magbibigay din tayo yung tinatawag na solar powered pump. Ito po ay mga bomba na may solar na hindi na kailangan ikabit sa kuryente. May solar siya, may sarili siyang pinagkukuhanan ng kuryente. Ayon kay Pangulong Marcos, plano rin na magtayo ng dam sa probinsya upang matiyak na may mapagkukunan ng tubig. Idinaing naman ng provincial government ng Occidental Mindoro kay Pangulong Marcos ang matinding pinsalang idinulot ng El Nino at maging ang krisis sa kuryente sa probinsya. 20% had been completely devastated. This resulted to more than 900 million pesos in losses to our farmers and the agricultural sector in our province. Kami po ay nasa state of power crisis. Napakamahal po ng presyo ng kuryente namin. 20 kilowatt per hour habang ang Meralco po 12 kilowatt per hour lamang. Nangako naman ng Pangulo na susolusyonan ang problema sa kuryente sa Mindoro. Isa sa nakikitang hakbang ni PBBM ay ang pagsusulong ng renewable energy sa lugar. Basta kung meron na yung solar cell, pwede nang gamitin ka agad yun. So yun ang talagang pinakamabilis. Pero ang long-term solution dyan, hindi lamang yung solar. Kasama sa long-term solution yung solar, yung wind, yung hydro, yung geo, lahat ng ating mga makuhanan ng power ay pinag-aaralan natin at pinapatibay natin ang sistema. Pero ang sa Mindoro, both Oriental and Occidental, ang long-term solution is yung submarine cable para makabit na sa grid. Plano naman ng Department of Agriculture sa taon 2025 na makapagtayo ng mga solar-powered facility at irrigation system para sa mga magsasaka. Moving forward sa DA, is solar power irrigation and solar power cold storage for high-value crops. Sa ulat naman ng National Irrigation Administration o NIA, may plano na at ongoing projects na sa Occidental Mindoro. Kabilang sa mga proyekto na ito ang 33 units na solar-powered pumps, 4 na irrigation projects, concrete canal at impounding dam. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling isinailalim sa red alert ang Luzon Grid bunsod ng manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ipinatupad ang red alert sa Luzon Grid simula kaninang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 10 ng gabi mamaya. Samantala, yellow alert naman kaninang alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Gayon din mamaya ang alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. Dahil dito, nagpatupad na ang NGCP ng manual load dropping o rotational brownouts sa ilang mga lugar sa Luzon para ma-manage ang supply ng kuryente. Samantala, nag-yellow alert rin ngayong araw sa Visayas Grid, bunsod ng limitadong reserba ng kuryente.
Nagsimula ang yellow alert sa Visayas kaninang 1:00 ng hapon at tatagal hanggang mamayang 8:00 ng gabi. 20 planta ang nagpatupad ng forced outages habang may 9 ang nasa derated capacity. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi, Maven. Sa Australia ba ang pulso ng publiko kaugnay na nagpapatuloy na Israel-Hamas war? Magandang gabi sa inyo dyan, June. Ayon sa Department of Foreign Affairs and Trade, hindi sang-ayon ng Australia pati na rin ng ilang mga citizen sa hindi makatarungang pagtutok ng Israel sa Hamas at United Nations at iba pang mga multilateral countries. Gayunpaman, ipinapakita ng bansa ang mga pag-aalala tungkol sa mga aksyon ng Israel na sumisira sa mga pag-asa ng two-state solution at patuloy na humihikayat sa Israel at iba pang mga bansa na igalang ang international law. Sa kasalukuyan, ang Australia ay aktibong tumutulong pa rin sa mga Australianong nasa Israel, pati sa mga registered citizen natin doon, at higit sa 2,400 Australians na ang nakaalis sa mga lugar dito at nakatanggap ng tulong. Itinuturing ng Australia ang Hamas bilang isang teroristang organisasyon at isang entity na nasasaklawan ng counter-terrorism financing, kung kaya't isang krimeng paglabag na pondohan o mag-ipon man para sa mga nakatalang terrorist organization, maging direkta man or indirect. Balik sa inyo dyan, June. Okay, Maven, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Umigting ang tensyon sa mga universidad sa Estados Unidos kung saan nagsasagawa ng mga protesta bilang suporta sa Gaza. Napilitan namang magpatupad ng virtual classes ang isang universidad bunsod nito. Ito ang balita ni Klein Sinca. Nagpatupad na online classes ang Columbia University sa New York City, USA dahil sa nagpapatuloy na makilos protesta kaugnay na Israel-Hamas war. Bunsod nito, tumindi ang tensyon sa US campuses at ilang dosena rin ang inaresto sa Yale University. Binuo ng isang malaking grupo ng mga demonstrador ang isang Gaza Solidarity Encampment sa Columbia campus. Iniulat naman ng ilang Jewish students sa prestiyosong New York institutions na nakaranas sila ng paninindak at anti-Semitism dahil sa ilang araw na kilos protesta. Kinundan na ito ni Columbia's President Nemat Shafik. At upang maibsan ang tensyon at matukoy ang mga kinakailangang hakbang, inanunsyo nito ang pagkakaroon ng virtual classes araw ng Lunes, April 22. Noong nakalipas na linggo nang simula ng pro-Palestinian demonstrators ang kanilang protesta at ipanawagan sa universidad na mag-divest sa mga kumpanyang may ugnayan sa Israel. Samantala, nagsagawa rin ng mga demonstrasyon sa iba pang campus tulad ng MIT, New York University, University of Michigan at Yale. Mahigit sa 40 tao ang naaresto dahil sa pagtanggi sa apilang mag-disperse. Klein Sinca, UNTV News, RST, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. 10 tao ang nasawi matapos na magbanggaan sa ere ang 2 helicopters ng Malaysian Navy. Nangyari ito sa isang rehearsal para sa isang Royal Malaysian Navy Parade. Crew members ang sakay ng 2 aircraft. Batay sa Malaysian Navy, naganap ang insidente sa TLDM Stadium sa Lubut Naval Base sa Perak State, pasado 9:00 ng umaga ng Martes, April 23. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo, magandang gabi. Napansin ng Philippine Navy ang biglang pagdami ng mga Chinese maritime militia vessels sa West Philippine Sea 1 linggo bago isagawa ang taunang balikatan exercises. Ngunit ayon sa Philippine Navy, hindi naman ito nakababahala. Ito ang balita ni Ryan Lacanlane. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pag-asa. This coincided with the launching of Balikatan.
Nakakabigla subalit hindi nakakabahala ang pagdami ng Chinese maritime militia vessel sa West Philippine Sea. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Mula April 16 hanggang 22, nasa 110 Chinese maritime militia vessel ang namonitor nila sa West Philippine Sea. Pinakamarami ang 44 malapit sa Pag-asa Island. Mayroon din 31 sa Baho de Masinloc at 28 sa Ayungin Shoal. Mas malayo ang bilang na ito kumpara sa 69 na namonitor nila sa unang linggo ng Abril at 50 noong ikalawang linggo. Bukod pa ang 15 Chinese fishing vessels. Wala namang namonitor na pagdami sa bilang ng PLA Navy vessel at Chinese Coast Guard. Ayon kay Commodore Trinidad, posibleng may kinalaman ito sa pagsasagawa ng balikatan exercises. Our monitoring for the past 2 months for March and April has given us a fairly constant from a low of 33 to a high of 69 and the average around 60 various vessels of China. It's only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124. 3 PLA Navy, 11 Coast Guard, and 110 maritime militia. So yes, this coincides with balikatan. Hindi normal ang biglang pagdami ng bilang na ito ng Chinese maritime militia na nasa iisang lugar lamang na nakahimpil at nagkukumpulan. Ngunit hindi naman nababahala ang Philippine Navy rito. Hindi rin nila inaasahan ng China na manghihimasok sa isasagawang balikatan exercise kung saan magsasagawa rin ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. No. Why, sir? Because it is an activity between the US and the Philippines. Historically, the illegal, unprovoked, uncalled for actions of China were only against the Philippines. Tiniyak naman ng Navy na mayroon silang contingency measures sakaling mambulabog ang China sa pagsasanay. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na sa unang pagkakataon ay lalahok sila sa pagsasanay na magiging security perimeter sila at hindi nila hahayaan na may ibang manghimasok sa pagsasanay. Umaasa ang Philippine Navy na igagalang ng China ang isinasagawang balikatan at di ito manghihimasok lalo na at maraming bansa ang magiging observer sa pagsasanay ngayong taon. Yes, that has been the call ever since for China to respect international law. And I expect them to behave properly this time. During this balikatan, sir? Yes. And why, sir? Why? Because of the presence of the international participants for BK. Ryan Lacanlale, UNPD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan sa Senado ang umano'y iligal na pagkuha ng mga dokumento ng ilang dayuhan para magpanggap ng mga Pilipino. Nangangamba rin ng isang mambabatas na baka may sindikato sa likod nito. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Paalala lang sa mga dayuhan, the Philippines is not for sale. Naghain ng resolusyon si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na layong imbestigahan ng Senate Committee on National Defense and Security ang implikasyon sa seguridad ng bansa nang naiulat na paggamit ng peking dokumento ng ilang banyaga para magpanggap na Pilipino. Kasunod-an niya ito nang naiulat ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, Thailand, kung saan 4 na Chinese nationals ang nahuling nagpapanggap ng mga Pilipino gamit ang Philippine passports, birth certificates na in-issue ng Philippine Statistics Authority at postal ID cards. Binanggit din ng senadora ang umano'y pag-aalok ng 1 milyong piso sa foreign students para makapasok ng Cagayan. Para sa mambabatas, dapat maliwalagan kung may papel dito ang mismong gobyerno ng China. Sa panahong kaliwat kanan ng pag-water cannon ng China sa mga Pilipinong barko, siguro may karapatan naman tayong maalarma. Siguro hindi naman masamang magduda. It is only natural that we look into if this is in any way related to Chinese harassment in the West Philippine Sea. Handa naman si Senator Jinggoy Estrada na siyang chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security na maimbestigahan ang issue. Tingin ng senador, posibleng may sindikato na nagpapatakbo sa likod nito. Yes, I've heard of several news about it, especially coming from outsiders, na pati mga passports na nag-i-issue sa mga Chinese nationals na hindi naman marunong Managalog, no? Hindi naman marunong Pilipino. So, I think there's a syndicate. May mga sindikato din siguro sa loob.
Dagdag na mambabatas, dapat maimbestigahan ang issue dahil nakaalarmaan niya ang umano'y pagpapanggap ng ilang Chinese nationals bilang Pilipino sa ibang bansa. Siyempre, baka kung ano gawin ng mga insik doon sa tapos papanggap sila ng mga Pilipino sila. Kung magpanggap sila ng terorista tapos Pilipino yung Philippine passport yung magamit nila. Sa susunod na linggo, nakatakdang magbalik sesyon ang Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak ng Kamara ang tulong nito sa producers at retailers upang mapanatili ang abot kayang halaga ng mga bilihin. Ginawa ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment ng makipagpulong sa mga retailer, grocery owners at agricultural groups. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Naglalambing kami sa lahat ng mga producers, sa lahat ng mga traders, dito sa mga supermarkets na dinadaan natin sa lambing, pakiusap, malasakit sa ating mga kapwang mga Pilipino. Let's all work together. Nakiusap ang liderato ng Kamara sa mga producer at retailers na huwag munang magtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ay bilang pagtugon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas sa presyo ng basic commodities. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, tutulong ang mga mambabatas sa mga retailer at producer upang mapanatili ang abot kayang halaga ng mga bilihin. Nakipagpulong ang Speaker at si House Deputy Majority Leader ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa mga retailer, grocery owners at agricultural groups. Kabilang sa gagawin ng Kamara ang pag-review sa lahat ng mga umiiral na batas na may kinalaman sa supply at demand ng agricultural products. Ngayon pong araw na to, di ba, in the next couple of weeks and months moving forward, we have to ease up the pressure, kaya may intervention mechanism na binabanggit ko. Pinakinggan din ng mga kongresista ang mga hinaing at paliwanag ng mga producer at mga operator ng mga supermarket kaugnay ng mataas na presyo ng mga pagkain. Kabilang na ang usapin ng retail price sa palengke ng mga produktong pang-agrikultura gaya ng bigas sa gitna ng mababang farm gate price. May disconnect talaga ang farm gate sa retail prices. And we're happy Congress is here na yun ang kailangan nating silipin. Yung lens kasi ng economic team sa retail price lang Yun ang dapat mabasag na konsepto sa retail. Samantala, ipaaabot naman ni Speaker Romualdez kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga alalahanin ng stakeholders. Kabilang narito ang issue ng importasyon. Siguro doon sa legislative committee nila, meeting with the Senate and the executive, yung LEDAC, I think he will mention it there sa Presidente. Pero mamaya pa lang siguro as we speak, baka kinakausap niya na ang Pangulo. I told him na, sir, don't forget about the NEDA na binabanggit at saka yung tungkol sa importations. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target ng Department of Migrant Workers o DMW na maiuwi ngayong linggo ang labi ng mga overseas Filipino workers o OFW na nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Samantala, wala namang naiulat ng mga Pinoy na nasawi o nasugatan sa magkasunod na lindol na tumama sa Taiwan kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Jet Neresina. Doon po sa tatlong kababayan natin na nasawi sa flooding dito sa UAE and Dubai in particular, ay iuwi po natin ang kanilang mga bangkay. Ang aming pong target ay within the week po sana matapos lahat ng proseso at kaagad-agad po ay maiuwi pang mga bangkay nila. Inaayos na ng Department of Migrant Workers ang kinakailangang mga dokumento para maiuwi ang mga labi ng tatlong overseas Filipino workers o OFW na nasawi sa malawakang pagbaha sa United Arab Emirates. Ayon kay Labor Attaché John Rio Bautista, target nila na bago o sa April 27 mismo ay maiuwi na ang mga labi dahil ang anak ng isa sa nasawi ay mayroon lamang visit visa hanggang April 28 kaya minamadali na rin nila ito. Dagdag naman ni DMW Officer in Charge Undersecretary Hans Leo Kakdak, kasalukuyan pang minomonitor ang dalawa pang sugatan na ayon sa kanya ay natapos na rin ang operasyon. We also have been monitoring the well-being of two
injured OFWs in the Dubai floods. They have been operated on and are stable, out of harm's way, and Labor Attaché John and Conjen Marford in Dubai are monitoring and assisting her. Patuloy rin ang relief operation sa Dubai. Ayon kay Yusek Kakdak, normal na ang sitwasyon sa lugar ngunit may ilang mga kababayan pa rin na apektado dahil nananatiling may baha pa rin sa kinaroroonan ng mga ito. Also, Labor Attaché John's team and our Labor Attaché in Abu Dhabi, Labor Attaché Esa Olgado, have been conducting relief goods operations, and ongoing ito. Ang projected target is around 1,000 OFWs. Tiniyak naman ni OIC Kakdak na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sa Dubai kaugnay sa dahilan ng pagkamatay ng 2 OFW. Nangako siyang ipaparating ito sa pamilya ng mga nasawi sa oras na makuha nila ang kabuang detalye kaugnay rito. Inakala pa yung mga reports, no, the police report, the forensic reports to establish the events that occurred, no, with respect to Marjorie and Jenny. Pangalawa, we have hired a lawyer, no, yung ating legal retainer, to look into the details, the reports, and in relation to the loss of the United Arab Emirates, and to take up with us yung kanyang assessment, no, on any possible legal action or liabilities that may be available. Samantala, wala namang OFW ang nasawi o nasugatan sa magkasunod na lindol na tumama sa Taiwan ngayong araw. Yes po, Director Toby. Tama po yan. Wala pong reported injured or casualty. Not only Filipinos but all people in the area of Hualien as of this time. Ayon sa DMW, nakaalerto ang mga Migrant Workers Offices o MWO sa Taiwan matapos ang nasabing magnitude 6.0 at 6.3 na lindol na yumanig sa Hualien County sa silangang Taiwan kaninang alas 2:26 at alas 2:32 ng madaling araw. Sinabi rin ng DMW na ang MWOs ay nakikipag-ugnayan na ngayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para makipag-ugnayan sa iba pang Filipino communities, local authorities, employers at trade associations para matukoy ang status ng mga OFW. Siniguro ni DMW OIC Kakdak, patuloy ang relief operation sa lugar kung saan higit 1,000 na rin ang naabot ng ahensya. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagi ng disiplina ang bagong pulisiya ng Philippine National Police sa pagbabawal sa paglalagay ng tattoo ng mga pulis. Kaya ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Gene Fajardo, kung hindi kayang sundin ng mga pulis ang simpleng disiplina, ay maluwag ang pinto ng PNP para sila ay mag-resign. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Remember, nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Bahagi ng self-expression ang paglalagay ng mga tattoo sa katawan. Ito ang katwiran ng ilang sibilyan kaya't nagpalagay ng tattoo. Kagaya ni Volunteers Against Crime and Corruption Chairperson Arsenio Boy Evangelista. Nagpatato ako, it symbolizes two things, no? Yung sa tattoo ko, yung imahe ng aking anak na pinatay. Ang reason ko po doon para it will serve as a reminder na yung may laban to, no, for justice for my son, remind me always. Doon sa kabila naman, yung imahe ni Jesus Christ, representing yung faith ko na soon I will get justice. Gayunman, para sa kanya, hindi na ayon sa imahe ng isang law enforcer kung mayroon silang kung tawagin ay mga body art. Ang tattoo kasi, against ako dyan actually, especially for law enforcement units, individuals, simply because yung tattoo po kasi masama ang connotation since time immemorial dito sa ating bansa. It is associated with crime groups, underworld,
or underground organization. Para sa Philippine National Police, hindi rin magandang tingnan ang isang pulis na lumalabas ang tattoo sa kanilang uniforme. Base sa pulisiya ng PNP, hindi tatanggapin ang mga bagong aplikanteng pulis na mayroong tattoo sa katawan, habang hindi naman maaaring magdagdag ng tattoo ang mga pulis na matagal na sa serbisyo. Kailangan ding magsumite ng affidavit kung ilan at ano ang tattoo nila sa katawan at kung saan-saan ito nakapwesto, habang dapat namang burahin ang tattoo na visible o lumalabas sa kanilang uniforme. For some, sinasabing creative art ito. This is an expression of oneself belief and sa artistic side po nila. But in every right po, there's always a boundaries po. Dito po ay nasa loob po tayo ng uniform service kasi pangit po naman na naka-uniforme po yung mga pulis po natin na tad-tad po ng tato. Para kay Police Senior Master Sergeant JP na mayroong tattoo sa kanang braso, handa naman niya itong ipabura kung ipag-uutos ng PNP kahit na hindi naman ito visible. Sa ngayon, aniya, pinipilit na lang niyang hindi ito makita habang naka-uniform. Pinasukat ko talaga to sa sukat ng uniforme ko. Para pag naka-uniform, hindi pa rin siya kita. Sa akin kasi, unang-una, siyempre, pangit din talaga tingnan sa uniform ng PNP na naka-uniforme ka. Mas makita na may tattoo ka. Kasi, aminin naman natin na hindi. Sa Pilipinas kasi, hindi naman talaga totally tanggap na naka-uniform personnel na may tattoo. Iba yung tingin nila Although sa iba, nakakaintindi na marami rin nakakaintindi. Ang Civil Service Commission naman, iginagalang ang polisiya ng PNP at kung paano disiplinahin ang kanilang hanay. Kami naman sa CSC, we give it to the heads of the agency kung ano yung dapat na protocol. That's why needed for each agency. Kami sa CSC, wala naman kaming issue. But siguro the discipline ng PNP is quite different from the discipline required sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kaya siguro ganun. Ang memorandum circular ng PNP sa regulasyon ng tattoo ng mga pulis ay kasalukuyan nang nakasumite sa UP Law Center para sa publication. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pag-aaralan ng Commission on Elections o COMELEC ang naging desisyon ng Korte Suprema sa disqualification case laban kay Cagayan Governor Manuel Mamba para sa kanilang susunod na hakbang. Samantala, hindi pa umano natatanggap ng kampo ni Governor Mamba ang desisyon ng Korte. Ito ang balita ni Dante Amento. That decision, kung makatatanggap namin, magiging final and executory lamang yun, 15 araw pagkatanggap ng COMELEC kung walang motion for reconsideration. Hinihintay pa ng Commission on Elections o COMELEC ang kopya ng buong desisyon ng Korte Suprema sa disqualification case ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Paliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kailangan nilang malaman ang batayan ng naging desisyon ng hukuman. Kasunod nito ay mapag-aaralan ng komisyon kung maghahain ba sila ng motion for reconsideration. Dinismiss ng COMELEC and Bank ang petisyon dahil ayon sa kanilang rules, huli na itong naihain at naiproklama na si Governor Mamba. Hindi pa natin officially nababasa at natatanggap yung kopya ng desisyon ng kagalang-galang na Korte Suprema. Subalit alam nyo, dinismiss kasi yun ng COMELEC and Bank, yung petition, sapagkat based on technicality. Pero sa pahayag ng Public Information Office ng Supreme Court, binaliktad ng Korte ang desisyon ng COMELEC and Bank na pag-dismiss sa kaso laban kay Mamba. Ibinalik ito sa COMELEC at ipinag-utos na dinggin at resolbahin ang kaso. Paliwanag ng Korte na ihain sa tamang oras o panahon ang disqualification case. Ang paniwala ng komisyon, inatasan sila ng Supreme Court na dapat resolbahin ang kaso ayon sa merito nito. Sabi ng desisyon ng Supreme Court na may mali kami doon, dapat daw pinagbigyan at binabalik muli sa amin yung mismong kaso para desisyonan namin on the merits. Nagugat ang kaso ni Mamba nang maghain ang katunggali nito na si Maria Sara Rose de Guzman Lara sa pagka-gobernador noong May 9, 2022 elections ng disqualification case dahil sa aligasyon ng massive vote buying o talamak na pamimili ng boto at iligal na paglalabas ng pera ng lalawigan.
Samantala sa mensahe ni Governor Mamba sa UNTV, sinabi nitong wala pa siyang natanggap na kopya ng desisyon ng Korte Suprema. Kaya naman hindi pa siya makapagkomentaryo rito. Samantala dahil hindi pa pinal ang desisyon sa kaso ni Governor Mamba, mananatili siyang gobernador ng Cagayan. Dan Diamento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagdag kaalaman po, sobrang init pa rin. Ano ba yan? Paano na lang kaya? Yung mga tao na yung trabaho nila nakabilad po sa initan ng araw. Alam niyo, may payong Department of Health kung hindi po natin maiiwasan na tayo magbilad sa araw. Ang payo ng kagawaran, hanggat maaari, iwasan daw magbilad sa araw. Teka lang, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung hindi naman maiiwasan talaga, mas mabuting magkaroon po ng break sa mga oras na nabanggit dahil ang sobrang pagbababad ay pwede pong mauwi sa heat stroke. Ayan. Ipinapayo rin na magsuot ng sombrero o proteksyon sa init, gaya ng pagdadala po ng payong upang maprotektahan tayo laban sa araw. Magbaon rin ng maraming tubig dahil mahalaga ito upang mapalitan po ang nawawalang tubig sa ating katawan dahil sa sobrang pagpapawis. Iwasan din po ang pag-inom ng alcoholic drinks dahil nakaka-dehydrate ito at hindi nakakabuti sa ating katawan kapag mainit ang panahon. Makakabuti rin na mag-apply po ng sunblock na may SPF 30 upang maproteksyonan ang ating mga balat laban sa init ng araw. Nako ha, mag-ingat po tayo hanggat maaari. Umiwas po na magbilad o magbabad sa araw. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mapapawat ka talaga sa init. Oo. Ang heat index nakita ko kanina dito sa Metro Manila, tama ba 41 degrees Celsius? Tapos Iba 43. may 45. At 45 kung di ako nagkakamali ang parang delikado na heat index kapag nasa labas ka. Nakalimutan ko kung saan banda yung 45 pero marami na dito sa Pilipinas sa 40s na ang heat index na nararanasan. Talagang dapat kaya nga yung mga klase, 'di ba, nagkakaroon yan ng wala mo nang face to face, doon muna kayo sa online, 'di ba? Dahil sa tindi ng init. Talagang hindi pwedeng wala kang aircon o kaya talagang hindi ka pwedeng wala sa lilim pagka sa init na ito. Oo nga. Ito alam ko nasabi ko na to last time pero wala pa kasi ako nababalitaan na parang nagkaroon ng parang kasi sa prerogative na lang ng employer pero sana pag-aralan din nila yung mga ibang nagtatrabaho nga sa arawan, baka pwedeng gawing mandatory na pag certain time of the day, sabihin natin tanghali hanggang certain time ng tanghali ay wag muna silang hayaan sa arawan kasi nakakaawa talaga, diba? Yung mga construction workers. Kaya lang kasi yun nga ang panahon para magpuspos ng trabaho habang tag-init kasi mahirap din naman pag nag-construction ka ng maulan na kasi nade-delay din yung trabaho. Kaya lang pala sa tulay, nade-delay talaga yung trabaho kasi di ba pag nagpapagawa ka lang ng maliit na bahay, pag na-delay yun, masakit na sa ulo nung ng may-ari. Or baka pwede gawing rotation. Yeah. Oo, wag yung break na lang, parang meron silang break para talaga nila mag-rehydrate. Oo, para gano'n. Wag yung tuloy-tuloy kasi nakakahilo talaga yun. Masakit po yun sa balat, masakit sa ulo. Hindi ba? Yan, talagang mainit mainit. Pero si Pangulong Marcos, cool lang yun, kanina. Ito ba sa issue ng kanya asawa at kay VP Sara? Naintindihan naman yun ni VP Sara. Siyempre, pag-aasawa mo nga naman ang ina-atake, magdaramdam itong si Mrs., di ba? Kaya sabi niya normal parang normal reaction daw ng iyong special or significant someone. Sabi ni Pangulong Marcos, kami, kasi galing siya sa politikong pamilya, manhid na kami dyan. Si First Lady daw, hindi naman gano'n.
hindi politikong tao, ganun daw ang tanggap. Eh, siyempre, mga politiko, di ba? Oo, pero kasi, yun nga, tao rin naman kasi sila na minsan nasasaktan siguro, lalo na nga kapag close sa kanila yung naaatake na. Pero tulad din mo sinabi ni Pangulong Marcos, sana magkatotoo na hindi maaapektuhan yung kanilang working relationship dahil sila ang pinakamataas at pangalawang pinakamataas sa ating bansa. Sabi niya sa mga kasamang media huwag yung dibdibin. Kasi siya hindi niya dinidibdib. Yung dibdibin, di ba? Parang, siyempre, alam mo naman yung mga sumasagap ng balita, di ba? Gusto nila yung ma-action palagi, di ba? May mapag-uusapan, yung di ba? Pero sana magkaayos. Kasi 'di ba ang tagline nila is unity. Oo. So, Exactly. 'di ba? Gusto naman natin ayaw din naman natin nagbabalita ng mga ganyan, 'di ba? So gusto natin siyempre ay magkaayos dahil mas maganda 'yon na yung mga katrabaho mo, 'di ba, yung mga kasama mo sa gabinete mo ay lahat kayo nagkakasundo, wala kayong mga hinanakit sa isa't isa. So sana ngayon maganda naman yung gesture ng Pangulo na hindi naman dapat tanggalin. Dapat ang tinatanggal yung tamad, yung corrupt, di ba? Hindi naman ganun si Inday Sara, sabi niya ganun, di ba? Sabihin, wala pa. Hindi, kumbaga sa panahon ngayon, hindi ganun eh. Hindi ganun pa ang ihip ng hangin. Pero siyempre, lahat naman tayo mga Pilipino, gusto natin nagkakaisa. Naman. Lang iba kasi, gusto naman magkaisa din. Iba-iba. Yung iba, di ba? Parang, iba laban-laban, di ba? Kaya dapat walang, sana, kasi tayo naman doon tayo lagi sa kapayapaan eh. Sinasabi nga lagi ni Kuya, hanapin natin ang kapayapaan. Mas maganda yun para mabuhay tayo ng payapa, di ba? Pero hindi natin alam eh. Tingnan natin, kasi minsan ang politika ganyan talaga eh. Diba? Lalo sa Pilipinas. Oo. So, alam natin. Sa ibang bansa nga daw hindi ganyan, di ba? Ibang bansa, pag halimbawa naakusahan ka ng corruption, resign. Di ba? Japan. Oo. Wag, yung iba kasi sumusobra naman, nagpapakamatay. Wag naman sana gano'n. Dapat tanggapin ito ng may pagka, kahit babae, mapalalaki, magpakakalalaki tayo pagka gano'n, di ba? Huwag tayong gano'n. O hige, Monica, ay baka overtime na. Mag-shoutout sa ating mga kausi ngayong araw ng Martes. Maraming salamat po at mag-shoutout na tayo. Kay Danilo Perez, maraming salamat po kay Marjolito Sol de Villa. Ba, ganda ng pangalan ha. Si Valentin Bora. Siguro ito yung mga bago to, no? Oo, nito na malapit na. Ilang thousand na lang ba bago tayo mag 4 million? 2,000 na lang? 4,000? Parang ganun yan, Monica. Parang last week 4,000 eh. So baka ngayon 2,000 na lang. Tama ba? Parang ganun na. Alam ko ba sa less than 10,000 na nga lang. Nandun na tayo. Si Gladys, Gladys, kumusta ka na? Gladys Penaranda. Hindi, si Gladys Tuwabi yung reporter natin. Okay, akala ko yung Gladys. Kasi may Gladys din tayo sa shoutout. Naalala ko na si Gladys. Kumusta ko siya. Oo, ayan sa katukayo ni Gladys Tuwabi. Maraming salamat kay Gladys Penaranda, kay Roque Besmonte at Mirna Shepherd. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 2 at 6 na nagsasabi, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.